Muli na namang binuntutan ng puwersa ng China sa West Philippine Sea ang paghahatid ng tulong sa ating mga mangingisda sa loob ng ating teritoryo. Mula sa Quezon, Palawan, nakatutok live si Mav Gonzalez. Mav? Ivan, kahit may pangaharas mula sa China Coast Guard ay tagumpay ang payaw-laying mission ng PCG at BFAR kasama mga Pilipinong mangingisda dito sa Recto Bank. Lumayag nitong Martes ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR at ang Philippine Coast Guard para sa Food Security Mission at Maritime Patrol sa loob ng West Philippine Sea. Misyon nilang magpatrolya sa Recto Bank o Reed Bank para maglagay ng payaw kasama ang mga mangingisda at makita ang sitwasyon sa lugar. 25 Filipino fishing boats na benepisyaryo ng payaw o fish aggregating device ang sinundo namin sa Quezon, Palawan mula Buliluyan Port. 15 oras ang karaniwang biyahe pero inabot ng 1.5 araw dahil kinailangang alalayan ang mga kasabay naming maliliit na bangka. Miyerkules, April 3, nag-radio challenge sa BRP Lapu-Lapu ang Navy warship ng China. Pero diretso ang misyon at wala na ring nagawa ang China. Madaling araw ng Webes, April 4, malapit sa Iroquois o Rizal Reef, sumalubong ang barko ng China Coast Guard. Pagsikat ng araw, 2 ng China Coast Guard vessel ang sumunod sa BRP Lapu-Lapu. Pagdating sa Rizal Reef na nasa timog ng Recto Bank, nagsagutan na ng radio challenge. This is Philippine Coast Guard vessel BRP Cabra MRRV 4409. Ilocos Reef is 141 nautical miles from mainland Palawan, Philippines. A traditional fishing ground from Filipinos fishermen and part of Philippine Exclusive Economic Zone and Continental Shelf. You are state party to UNCLOS. Stay clear from our passage in accordance with the collision regulations. Over. Philippine vessel 4409. This is China Coast Guard vessel 21556. Your vessel has entered the sea area under the jurisdiction of the People's Republic of China. China has indisputable sovereignty over the islands in the South China Sea and the Itong Recto Bank ay isa dun sa mga pinaka-well-guarded daw ng Chinese vessels dahil pinaniniwalaan na merong gas deposits dito. Yung isa dun sa mga Chinese vessels na bumubuntot sa atin kanina, ayun na, nilapitan na yung maliliit na Filipino fishing vessels, yung mga mangingisda natin. Hindi nagpatinag ang PCG at BFAR, kaya pinagitnaan ng 2 dambuhalang barko ng China Coast Guard ang mga mangingisdang Pilipino. Walang ginawa ang China Coast Guard kundi sundan ang maliliit na bangka ng mga mangingisda, pero tuloy ang paglagay ng mga payaw. Yung kulay pula na parang capsule na nakasakay dun sa bangka, yan yung tinatawag nila na payaw. Yan daw pagka hinulog mo sa tubig, makaka-attract ng mas maraming isda. Pero mga 2 to 3 months pa bago ito mapapakinabangan. Ngayon, pag successful ito dito sa West Philippine Sea, susubukan din ito ng mga mangingisda naman sa Mindoro. Sa isang punto, pinaalis muna ang media sa harapan ng BRP Lapu-Lapu. Tinauhan na kasi ng China Coast Guard ang water cannon nila, pero hindi naman ito ginamit. Habang inilalagay ng mga mangingisda ang mga payaw, ilang beses lumipad sa paligid ng Recto Bank ang Poseidon aircraft ng Amerika na ayon sa PCG ay walang koordinasyon sa kanila. Sinusubukan namin kunan ng pahayag ang Amerika kaugnay nito. Buong araw kinabit ang 10 payaw, buong araw rin sumusunod ang China. Minsan nagmamasid, minsan lalapit na lang. May mga pagkakataong nagsagawa ng dangerous maneuver sa BRP Lapu-Lapu ang China Coast Guard habang nakaporma ang water cannon nila. Ang pinakamalapit, nasa 100 yards na lang. Bago dumilim, naglayag na pabalik sa Palawan ang misyon. Hindi na sumunod ang China. Our assessment of the Chinese Coast Guard for the National Task Force West Philippine Sea and for the Philippine Coast Guard is that ang Chinese Coast Guard, it's not true na it's only the resupply operation that they are preventing the Philippine government from carrying out. But they are also do not hesitate to prevent the Filipino fishermen in enjoying our resources in the West Philippine Sea. We can expect the Chinese Coast Guard, whether it's a military operation like the resupply operation in Ayungin Shoal or ordinary Filipino fishing boats, they will still be harassed and they will not hesitate to use their maritime forces. Magtitimpi pa rin daw ang Pilipinas alinsunod sa direktiba ng Pangulo. But it doesn't mean na hindi rin kami nagagalit, hindi rin kami naiinis, hindi rin kami na-provoke to respond to such aggressive behavior of China. The same sentiment of ordinary Filipino fishermen, of ordinary Filipino people,
ang nararamdaman din ng Coast Guard at ng Armed Forces of the Philippines. But again, the guidance of the President is very clear. We don't need to escalate the tension. We just have to deal with them professionally. Because again, kung anong gagawin natin, makikipag-water cannon din, magdi-deploy tayo ng Navy warship. This is what actually China wants us to do. To pressure the national government to deploy warships, to escalate the tension. Because we can expect them that the moment we give them that opportunity, tataasan nila lalo ang level ng tension na baka we will be more surprised na we allow them to justify to send their PLA Navy warships. Ivan, yung mga mangingisda na nakausap naman namin dito sa Quezon, Palawan, ang sabi nila kahit natatakot sila, ipupunta pa rin daw sila sa Recto Bank dahil doon sagana ang huli. Ivan? Maraming salamat, Mav Gonzalez. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.